2 linggo pa lamang sa buwan ng Hulyo pero 2 beses na rin tumaas ang presyo ng produktong petrolyo. Kung susumahin simula nitong taon na nasa 11 pesos na ang itinaas ng presyo ng krudo. Bumuelta rito ang transport groups na may kilos protesta sa paparating na SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May balitang A to Z si Ace Cruz. Lingguhan kong bumiyahe si Nanay Rosel para sikasuhin ang gamutan ng asawang may sakit. Dumaragdagan niya sa lingguhang gastos ang pagpapakarga ng gasolina. Dati kasi noon, 500, almost kasya na. Tapos tumaas na tumaas. Ngayon, 1,000. Wala na rin natitira. Pag uwi namin, ubus na agad. Tapos sa next na visit namin sa ospital, karga na naman kami ulit. Tataas na naman siya. Ngayong Martes, muling tumaas ang presyo ng produktong petrolyo na 2 beses na 2 linggo pa lang sa buwan ng Hulyo. Pinakamataas sa gasolina na halos 2 piso, 65 sentimos naman sa diesel, habang 60 sentimos naman sa kerosene. Sa pahayag ng Department of Energy, bunsod ito ng tensyon sa Middle East at paggalaw sa supply ng Estados Unidos. Kung susumahin, lagpas 11 pesos na ang kabuang itinaas ng presyo ng gasolina mula nang pumasok ang 2024 at lagpas 9 pesos naman sa diesel. Sa pulang jeepney drivers lalo't hindi araw-araw ay magandang biyahe. Pagka mag-iikot ka na mag-iikot, di kung wala ka man ng pasahero, di ubos na naman yung kinikita mo sa gasolina naman. Malayong malayo rin nila ang kinikita noon kumpara sa kita ngayon. Dati kumikita pa ako ng 800, 700, ngayon wala na. Pinakamataas, 500. Kung ba, iiyak na nga sana eh. Walang nangupahan lang din sa jeep, hindi naman sa amin to. Dahilan para manawagan ng transport group na piston sa administrasyon. Napapanahon talaga na rebisahin itong mga probisyon sa ilalim ng old regulation law, sa ilalim po ng train law. Malinaw naman na hindi lamang buwis na produktong petrolyo yung pinagkukunan ng buwis ng ating gobyerno, kundi isa lamang ito sa binabayaran natin buwis ng ating mga mamamayan. Gate ng grupo, maglulunsad sila ng kilos protesta sa State of the Nation address ng Pangulo sa July 22. Bukod sa mga motorista, apektado rin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ang hanay ng agri-fisheries na tinutugunan na ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng fuel subsidy. Ayon sa Department of Agriculture, hinihintay na lamang nila ang certification mula sa Energy Department na ipamahagi ang subsidiya oras na pumalo sa $80 per barrel ang Dubai crude oil na ngayon ay nasa $78 hanggang lagpas $86 per barrel. 510 million yung na-allocate para dito sa mga makinarya. Ang makikinabang dito ay about 160,000 farmers, fuel assistance na matulungan na ma-alleviate yung kanilang kondisyon dahil nga masyado mataas ang krudo. Welcome ito kay dating Agri-Secretary Leonardo Montemayor at Pangulo ng Federation of Free Farmers dahil bababa kahit papaano ang production cost ng magsasaka. It can be significant kasi ang alam ko fuel costs ito parang ballpark estimate ko lang, baka it could be as high as 10% ng production cost whether sa fishing yan o sa yung lupa na pagsasaka. Kalaunan, inaasang bababa rin ang presyo ng ilang farm produce pero hindi pa ito agaran. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.